Magandang araw mga kababayan ko. So naniniwala ba kayo na merong mga tao na divinely protected? Ito yung mga tao na kahit hilingin mo na mamatay na sila, na magkasakit na sila, na sana maaksidente sila, na sana makaranas sila ng mga pangit at hindi ka nais-nais na mga bagay sa mundo, binibless pa sila lalo at tumatalbog pabalik sa kung sino ang humiling ng mga bagay na yun. Mag-ingat kayo sa mga ganitong tao. Ganitong-ganito ang nangyayari ngayon sa ating presidente. Narinig ko na meron pala na isang DDS na humiling na sana'y mamatay na itong si President Bongbong Marcos, pero ano nangyari? Siya ang unang nalagutan ng hininga. Napapansin niyo rin ba na kahit anong gawin pagpapatumba sa ating Pangulo, walang nagwawagi. Bagkus, magagandang bagay pa ang nangyayari sa ating Pangulo. O ngayon, mas malakas pa nga ang pangangatawan niya ngayon. Pero anong mga pinagkakalat? May diverticulitis, may cancer, akala nila patay na, buhay pa pala. May nag-send sa akin sa Messenger ng isang screenshot ng hindi ko nababanggitin. Ayoko siyang bigyan ng masyado ng hype, no? Pero etong vlogger na 'to ay hinihiling niya na sana mamatay na daw si President Bongbong Marcos kasama ng kanyang mga followers dahil si President Bongbong Marcos daw ang dahilan ng kaguluhan sa Pilipinas. Teka lang, balikan mo kung saan ba nagsimula ang panggugulo, kung kanino ba nanggaling ang kaguluhan. Sa pagkakatanda ko, nangyari lahat ng ito nung magbanggit yung presidente nyo na meron daw isang presidenteng bangag. Tapos later on, binawi din niya, di ba? Binola-bola nila si PBBM, di ba, para maging running mate ni Inday Sara. Pero after nun, meron pala silang pinaplano talaga. No? So pagkaupo ni President Bongbong Marcos sa posisyon bilang Pangulo, hindi pa nag-iinit ang puwet niya, pinlanuhan na ng destabilization. Doon nagsimula ang kaguluhan, hindi po kay President Bongbong Marcos. At lahat ng kaguluhan na 'to, hindi po niya ninanais 'to lahat. Tahimik na nagtatrabaho ang mama. Tahimik siya na naninilbihan sa atin. Pero anong ginagawa niyo, sinisiraan niyo, binabalahura niyo kung ano-anong klaseng mga paninira ang nilalabas niyo tungkol sa kanya. Gumagamit pa kayo ng AI na hindi naman kapanipaniwala, na ungas na lang, bobo na lang, tanga na lang, mangmang na lang yung maniniwala na totoo yun, na siya talaga yun. Katulad na lang nung nilabas ni Harry Roque at saka ni Maharlika, yung cocaine video na singhot-singhot na video daw ni PBBM, na-capture daw. Naniniwala kayo do'n? Grabe ang tatanga niyo. Lahat yan AI generated. Kahit na nga lang yung Mr. Tubig, itong si First Lady at si President Bongbong Marcos, hinire daw itong prostitute na 'to. Tapos naglahad siya, kinunan daw niya ng picture. Pati yun AI generated eh. Hindi ba kayo marunong mag-decipher kung ano yung AI generated lang at saka yung totoo? Actually, yung mga ibang AI generated nga sa ChatGPT, mas kuha pa nila yung itsura talaga eh. Pero ito talagang mga pinapalaganap, halatang-halatang propaganda talaga. So dito nagsisimula lahat ng kaguluhan, pati yung pagrarally nyo na hindi naman kailangan. So saan talaga galing ang kaguluhan? Sasabihin mo nagkakagulo ang mga Pilipino, kayo nga mga DDS ang dahilan kung bakit nadi-divide yung nation, kasi pinupush nyo pang lalong magkagulo. Pinupush nyo pa lalo na may awayan, binabarubal nyo lahat ng mga pro-administration, pro-government, binabarubal nyo lahat, nagpapakalat kayo ng fake news. Tapos grabe yung pang-troll nyo, no? Parang may template. Iisa lang ng sagot minsan, iisa lang ng litanya. Tapos parang kinaka-copy paste nyo lang, may GC ba kayo? Parang iisa lang yung mga lengguwahe nyo eh. Sa totoo lang, may nagsabi sa akin na ang sama daw ng ugali ko. Kasi daw nagmumura daw ako, tas ang bastos daw ng bunganga ko. Sabi kong ganon, ito kasi yung lengguwahe na naiintindihan ng mga DDS. So, ito yung gagawin ko para maabot ko yung naaabot ng utak nila. 'Di ba? Kasi kung hindi ako magsasalita ng ganito, hindi nila ako maiintindihan. O, tumpak. Kung hindi mo sila sasabayan, hindi ka nila maiintindihan. 'Di ba? Durog yung utak nila sa ganyan. Ako na ngayon nag-a-adjust para sa kanila eh, 'di ba?
O so eto na ngayon, bakit nga ba do'n sa mga nakaraang administrasyon, lahat naman ng mga naging presidente may mga pagkukulang 'yan, eh. Lahat naman ng presidente hindi wala namang perpekto na nanilbihan sa'tin, 'di ba, bilang pangulo ng Pilipinas. Pero itong si President Bongbong Marcos, pinakakawawa sa lahat, 'no, pinakanabully sa lahat, ang malas lang talaga niya. Kasi talagang merong talagang ganid, sakim sa kapangyarihan na talagang gagawin lahat para lang mapatalsik siya sa puwesto. Ngayon ito yung nararanasan niya, pero 'wag kayo kasi matalino si PBBM. Akala niyo lang ganyan 'yan, sinasabihan niyong weak leader, pero ano nangyari, napakulong yung poon niyo doon sa dahig. 'Di ba? Akala niyo lang gaganyan-ganyan 'yan, pero subukan niyong kantiin 'yan, may paglalagyan talaga kayo. Yung mga nakarang administrasyon hindi niyo binalahura ng ganyan, hindi niyo binastos ng ganyan, pero nagkaroon kayo ng lakas ng loob na bastusin ang presidente dahil kanino pa? Dahil sa mga Duterte, aminin na natin 'yan. Nawalan kayo ng respeto sa administrasyon, kung sino yung nanunungkulan, hinalal ng mga taong bayan, binastos niyo, winalanghiya ninyo. Tapos sasabihin niyo freedom of expression, eh, putang ina numero 1 kayo nakikinabang. Sabihin niyo hindi niyo napapakinabangan ang mga proyekto ni PBBM. Lumayas kayo dito sa Pilipinas. Buti na lang talaga marami na ding tao ang hindi na nauuto ngayon at hindi nagpapadala, hindi nadadala sa mind manipulation ng mga ibang trolls sa internet, 'no, at matalino mag-obserba. At kung iisa-isahin niyo, ang daming nagawa ng ating pangulo para sa Pilipinas. Iniisip niya din yung kapakanan ng mga buntis, ng kabataan, 'di ba? Yung walang gutom program, yung Love for All, yung medical assistance, ang dami. Talagang hindi niya pinababayaan ang mamamayang Pilipino. Yun nga lang hindi niyo nakikita kasi bulag kayo sa katotohanan. Ganyan naman ang ugali niyo, eh. Katulad sa mga nagsasabi diyan na magkita-kita na lang sa 2028 game. Malalaman natin 'yan kasi ang mga Gen Z ngayon katulad na nababasa ko, nagpursige sila para makapagrehistro, para makaboto sila dahil ayaw nila magkaroon ng presidente na pabanjing-banjing at walang silbi. Kaya see you na lang sa 2028.